Hello, good evening everyone! Welcome sa ating segment na Itanong Mo kay Pastor. So kung may question kayo, feel free na itanong ito at syempre meron tayong tagasagot. And invite nyo na rin ang family nyo para marami kaming ma-receive na question. So any question pwede nyo pong itanong kahit yan ay sa Bible, tungkol sa family matters, school matters, no? And sige, kung may question kayo tungkol sa politics, pwede na rin. Si Pastor naman, updated eh. And, wag niyo pong kalimutan. Tax. Yes, sa mga tax, sa history. Kailangan ba tayo mag-tax? Bakit ba kailangan ay mag-tax? Yan, bakit daw kailangan mag-tax? Itanong nyo na yan kay Pastor. So, any question, pwede nyong itanong kay Pastor. Kaya, mag-gather na kayo, mag-invite kayo ng mga friends, family, para makapagtanong. Kasi eto, ang pagkakataon natin para malaman ang sagot. Malay nyo, sagot ni Pastor ang tutugon sa katanungan nyo, di ba? Okay, sige. So, sa ating pagpapasimula ay maririnig natin ang awit na mag-i-inspire sa atin ngayong gabi. At habang nag-iisip kayo ng question, o malay nyo, may question kayo do sa song na pinapatugtog ni Pastor. O pwede nyo rin yung itanong. Pwede nyo rin akong tanongin. Pwede sabihin, ba't Pastor yan ang pinapatugtog mo? Oo, questionin nyo na. Ito na yung pagkakataon nyo. O, so kung ano po yung question nyo kay Pastor, pwede. The goodness of God. All my life you have been faithful.
Awit pa siguro tayo sa awit pa. Sa pa po, Pastor. Okay. Habang naghihintay tayo. Oo. Oo. Yes. Ulit. Ang dami kong sinabi. Nakamute pala. Salamat, Ate Jerusel. Nako, pati yung song, hindi nyo narinig yung pangalawang song. Okay, sorry po. Nakamute pala kami. Kaya pala isa lang ang viewer namin kanina. Hindi pala nila kami naririnig. So, ito nga. Dito na tayo sa ating segment na itanong mo kay Pastor. Okay. Sige po. Yung sinabi ko kanina habang nakamute ako, ay na-bless tayo dahil doon sa dalawang awit na narinig natin, yung goodness of God, favorite ko yan. Yeah. And yung yung I love you, nung sinasabi natin, ang sarap kasi sabihin sa Panginoon na mahal mo siya. At masarap ding maramdaman mula sa Panginoon na mahal niya tayo. Sige po, sa ating pong pagpapasimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin muli sa araw na ito, sa aming pagsasama-sama ngayong gabi para magtanungan at para sagutin ang mga katanungan na medyo hindi namin alam ang sagot. Lord, i-bless niyo po ang gawain namin na ito at nawa, Panginoon, maging matagumpay ito para, Panginoon, matulungan spiritually and ganun din sa kaisipan ang mga makakasama namin ngayong gabi.
Panginoon, i-bless niyo po si Kuya Floyd, si Jeru, at maging ang iba pang mga kasama namin online. And Lord God, panalangin ko rin po na bigyan niyo po si Pastor ng wisdom sa pagsagot sa mga tanong na marireceive namin ngayong gabi. Lord, salamat po sa lahat ng blessing. Salamat po sa pag-iingat niyo. Salamat po sa kabutihan niyo at sa pag-iingat niyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ngayon meron tayong first question dito. Ayan. Napakaganda ng question ni Kuya Floyd. Actually, meron din akong question na na-receive, isang question na na-receive mula sa isang kabataan. So, minessage ko siya kanina, baka may tanong siya. Ayan, nagtanong nga siya. So, after na sagutin ni Pastor ang question ni Kuya Floyd, yung second question naman natin, ang isusunod natin from UMYF. Okay, so Pastor, ito po ang tanong ni Kuya Floyd. Ano yan? Sige. Ang tanong niya po, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang propeta? Okay. Maraming nagpapakilalang propeta ngayon. Okay, katulad po ng pinapanood nyo kanina habang inaayos ko yung password. Okay? So, paano malalaman kung legit? Legit ba yun? O legit? Legit yun eh. Legit. O legit sila. Okay, o kaya totoo sila. Okay? So, yun po yung question. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang propeta? Yun ang unang question. Pangalawang question, maraming nagpapakilalang propeta ngayon, paano malalaman kung legit sila? Siguro, Pastor, ang unahin nyo po muna para makapokus tayo yung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang propeta? Yun, maraming salamat sa katanungan. At ang katanungan na yan ay bigyan mo konti. Ay, nakapilter tayo, Pastor. Yan. Kaya pogi kayo Hindi ngayon. filter yan. Yan. Sige mga kapatid. Maraming salamat sa katanungan. Ano sabi niya? Paano malalaman? Ano ba ang ibig Ano sabihin, ibig sabihin? ng pagiging isang propeta? Si Brother Floyd ang sumagot. Ang pagiging isang propeta, una, mayroong tatlong uri ng propeta. Magbigay ako ng example, si Amos at saka si Elias. Sila mga propetang mula sa hanay ng mga dukha. Sila mga propetang nagsasalita sa panig ng mga dukha. Ibig sabihin, ang mga propetang ito ay kadalasang nagsasalita upang ipagtanggol ang mga naghihirap, yung mga dukha. Pangalawa, yung tinatawag na doon po sa pangalawang tanong to pwede na rin isagot ko doon. Sige, pero Pastor. kasi kailangan natin ma-identify din. Pangalawa, yung mula din sa hanay, pangalawang propeta ay mula sa hanay ng ito yung mga bayarang propeta. Mga bayarang propeta, tawag dyan, sila nagsasalita kung anong ibig sabihin, kung anong gustong sabihin ng mga hari. No? Sila ay nakapaloob doon sa sirkulo, yung tinatawag political leaders, no? According to their interest. No? Sinasabi ito kung anong sabihin ng hari, ito ang sinasabi ng mga propetang ito sa mga mamamayan. So, ibig sabihin sila ay sinasahuran ng kaharian o ng gobyerno sa pamagitan ng pamamahala ng isang hari. So, hindi sila pwede magsalita laban sa hari. Kailangan ang sabihin nila, ang sabihin ng hari, yun ang kanilang sabihin sa mamamayan. So, ang buong nasasakupan ng kaharian na yan ay nakikinig lang o nakikinig sila sa sinasabi ng mga propetang ito. So, tinawag yan doon sa lumang tipan ng mga propeta ni Baal. No? Yan. So, kaya nga, itong propeta ni Baal at saka sila Elijah ay naglaban yan. No? Kung ating susundan ang kanilang kasaysayan, ay sila po yung naglaban. No? Doon sa Mount Carmel. Pinaglabanan nila ay ang isang handog sa dambana ay minadyak ng mga propeta ni Baal na sunog, no? Sunog. Pero si Elijah ay nanalangin lang.
no? Umulan. Kaya namatay yung handog na yun doon, no? Kasi mas pinakikinggan ng God, ng Diyos, ni Yahweh, ang panalangin ni Elijah. Now, katatlo, yung propetang direkta na nagsasalita mula sa sinasabi ng Diyos, tulad nila Moses. No? Si Moses ay direktang nagsasalita. No? Kung anong sinasabi ng Diyos, yun ang kanyang sinasabi sa tao. So, mayroon siyang direktang kaalaman sa mga sinasabi ng Diyos para sa tao. So, sa pamagitan nun ay ma-identified natin kung sino ang mga bulaang propeta. Ay kanina lang nanonood ako ng tungkol doon sa privilege speech ni Senator Ontiveros, no? Talaga namang regarding doon sa mga kapatid, regarding doon sa Socorro Kapihan, no? Kapihan na community incorporated, no, sa Socorro. Surigao po 'yan. Na pinamunuan ng kanilang pinuno na si tawag doon si Aguila, no? Na kinikilala nilang Panginoon. Noong 2019 ay lumabas yan, no? Sinamantala siguro niya na panahon ng lindol, sumama sa kanya, daming sumama sa kanya, libo sumama sa kanya. Buong barangay niya ay sumama sa kanya. At namundok sila lahat. Yung kanilang property ay pinagbili at sumama sila doon sa bundok. Yan. Ay, noong 2004 na-award pa nga sila ng Dean Arian. No? Grabe, no? Dahil doon sa kanilang tinatawag na mga pagtatanim. No? Kasi bayanihan nga sila. Nagtatanim sila ng kanilang mga pagkain. So, napanood ko yung sitwasyon. Very clear na talagang may pagkakulto. So, pag sinabing kulto, mga kapatid, equivalent po yan, equals false prophet. So, nag-declare na siya ang Diyos, siya ang God. Ay sa Matthew 24 po, mga kapatid. Babasahin po natin yan mula sa 3, no? Pababa, hanggang sa 12, no? Makikita mo dyan, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag may ligaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsabing, ako ang Mesiyas. So, ingatan po natin yan. Sino nagsabi niyan? Ay, Panginoon mismo nagsabi niyan. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Kasi tinanong siya ng kanyang mga alagad. So, mga alagad ng Panginoon ang nagtanong niyan. Kaya sinabi ng Panginoon. Di ba sabi doon sa 24, Matthew 24:3, nakalagay doon, samantalang nasa bundok sila ng mga olibo, samantalang nakaupo siya roon, nakaupo ang Panginoon, lumapit sa kanyang mga alagad at nagtanong. At ganito ang tanong ng mga alagad. Ang tanong ng mga alagad, Guro, sa isang translation naman, Panginoon na pagkasabi. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ng katapusan ng mundo at ng iyong muling pagparito? Di ba? So, sinagot sila ng Panginoon. Di ba nakalagay dyan? Mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabing ako ang Mesiyas. So, ang salitang Mesiyas, mga kapatid, sa salitang Grego, ang ibig sabihin ay Savior, no? Savior. So, kung Savior yung nagpapakilala na siyang Savior, false prophet po yan. Bulaan propeta po yan. Dahil maliban, no? Maliban kay Kristo, na ating Diyos, na umakyat sa langit, siya rin ang bababa, no? Dito sa lupa upang iligtas tayo. So, ang sabi ng Panginoon, kung may nagpakilala sa inyo ng mga ganito ganyan, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabing, ako ang Mesiyas. Yan. Ayun, mga kapatid. So, ang propeta po natin na sinasabi, ang pagiging isang propeta ay magsalita kang directly from God. No? Kung anong sinasabi ng God, sasabihin mo yan. So, another one is false prophet. Yung kailangan magsabi ka ng hindi totoo para mapabilib. Tulad na sinasabi ng mga propeta ng mga ni Baal. Nagsasabi sila ganito para mapabilib. Karamihan ng kanilang mga ginagawa ay magic, no? Nagmamagic. So, ang third one, pangalawa na sinasabi ko kanina, yung katulad ng mga propeta na mula sa hanay ng mga dukha. Sila yung tagapagtanggol ng mga mahihirap. Tulad nila Elias, no? Nila Elias, Amos, ganyan. Sila yung mga tagapagtanggol ng mga mahihirap.
Sila yung mga nagsasalita. Nagsasalita para sa kapakanan ng mga magsasaka, na mga nagdarahop, mga walang makain. Sila yung mga propeta ng mga mahihirap. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mayroon din tayong tinatawag na representante mula sa mga mahihirap. Yung tinasabi nilang mga congressman, ganyan. Nire-represent nila yung mga mahihirap na lugar, ganyan. At para magkaroon sila ng pondo. So ang kaibahan po dyan, mga kapatid, dahil ang mga propeta ay pinili ng Diyos. Ang bulaang propeta ay pinili. Tinatawag yan political interest po yan ng mga hari. Yan. Para bumilib sa kanila, sa kanya ang mga mamamayan, nag-aalaga sila ng mga propeta. Yan. Na magsasalita dyan na ganito ang mangyayari bukas, ganito, ganyan, ganyan. So, tapos nagmamagic sila para pabilib ang tao na totoo ang sinasabi nila na sila nga ay galing sa Diyos. Pero sa Biblia po, sinabi yon ay mga propeta ni Baal. Ayan po, marahil po rin nasagot ko ang katanungan kanina regarding doon sa ayan. Yung tanong po kanina, Pastor, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang propeta? Yan. So, nasagot natin yung kanina, no? Sunod. Sa pagiging propeta. Okay po. Maraming nagpapakilalang propeta ngayon. Paano malalaman kung legit? Yan, kung legit. Paano po malalaman kung legit? Yan. So, sabi rito sa babasahin ko lang. Ang sabi rito sa Lucas 24:27, at magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw siya sa kanila ng mga bagay tungkol sa kanya at sa lahat ng kasulatan. Ibig sabihin, pinaliwanag, no? Pinaliwanag sa kanya. Ibig sabihin, ang bawat salita ng kung paano malalaman talaga na legit ang isang propeta, dapat nagsasalita siya na hindi laban sa Diyos. Yan. Nagsasalita siya na mayroong pakinabang. May pakinabang. At ang isang propeta, dapat, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, honestly, no? Walang propeta ngayon. No? Wala nang propeta ngayon. Kasi, sa panahon natin, after Christ, si Kristo na lang ang ating itinuturing na propeta. And then after Christ, mga disciples na. Yan. Mga disciples na, mga evangelist na, mga teachers, ganyan, mga organizers, ganyan. Sila na ang lumitaw ngayon. So kung mayroong mang lumilitaw na nagpapakilalang sila ang propeta, wag ho kayong maniwala. Kasi nga sabi nga ng Panginoon, siya ka nagsabi yun na wag kayong maniwala. Kasi wala talagang lilitaw na propeta maliban sa kanya. Kasi ang Panginoon nagdeklara yan. Ang sabi ng Panginoon, kung may nagpakilala, kung may nagsasabi na siya ang propeta, ay bulaan po yan. Hindi totoo yan. Bakit nasabi ng Panginoon na hindi totoo yan? Bulaan propeta yan. Kasi siya lang ang propeta ng babalik Wala nang iba So after Christ, there is no more declaration regarding prophets. Only the disciples, nag-spread out ang mga disciples, nagkaroon pa nga ng 72 di ba? Yung inutusan, nag-spread sila, dumami sila, at nangaral. Sa Biblia, sinasabi naman diyan sa Romans, sinasabi niya diyan na Romans 12, ang iba ay ginawang propeta, ginawang evangelist, ang iba ay ginawang teacher, ang iba ay ginawang tagapangaral, pagkawang gawa. Wala sinabi na propeta Wala sinabi na propeta doon. Kasi wala na, no? At ang sabi ng Panginoon ay kung mayroong nagpapakunyari o kung mayroong nagsasabi, nagkiklaim na siya ang propeta o Mesiyas, ay sigurado bulaan yun. Kaya sabi niya, huwag agad kayong maniwala. Ayan. So, I hope na sa ganung paraan ay nasagot natin sa ganung kaparaanan ang ilang sa mga tanong na ito.
Pastor, ano po, Ah. di ba sabi niyo po may 3 propeta, ano? Ngayon, ikot-ikot lang natin kasi. Ah. Okay. Sige. Na ano ko kasi yung yung pangalawa. Di ba yung una, sabi niyo po, propeta ng mga dukha. Oo. Tapos yung pangalawa ba yung propeta ni Baal? Baal. Tapos yung pangatlo? Prophet, katulad ni Moses, directly. Nagsasalita na Ah. directly from God. Kung anong dinikta ng God, yun ang sabihin talaga niya. So si Moses ang nakapag-exercise niyan. Yung prophet na sinasabing nagsasalita directed Directly. from God. Apo, kasi maraming instruction ang Panginoon Oo, during their times. kailangan itong sabihin mo sa mga tao, kailangan ganyan ang sabihin mo. So directly nagsasalita si Moses, directly, no? Apo. Kung anong sinasabi ng God ni Yahweh. Yun ang kanyang ginagawa. Actually, kung balikan natin ang isa sa mga pinakang perfect din na mayroong ginawa ang Panginoon sa kanya, na kung ano rin sinasabi ng Panginoon sa kanya ay yun din ang kanyang ginagawa. Si Noah, Apo. pati sukat ng Arko. ng arka. Pati taas, laki. Talagang yun directly sinabi ng Panginoon sa kanya. Ito ang laki, ito ang taas, no? So kung titingnan natin, pagdating kay Moses ganun din. Very perfect ang sinasabi ng God kay Moses, na pati si Moses nga lang minsan nagkamali eh. Sabi nung nauuhaw sila, sabi ni Moses, sabi ng God, sabi ni Moses, wala silang mainom. Uhaw na ang mga tao kasi nasa wilderness nga sila eh. No, naglalakbay. So uhaw na uhaw sila. Ngayon, sabi ng Panginoon, ikatok mo yung tungkod mo sa bato. Para lumabas ang tubig. 3 beses na katok ni Moses kaya nagalit ang Panginoon sa kanya. Sinabi ko sa iyo, 1 beses lang eh. Di ba? So, 3 beses. So, yung mga kapatid, gusto ko rin lang idagdag yung kanina, kasi napaka-interesting sa akin yung mga propeta ng mga dukha. Yung sila yung mga propetang nagmula sa hanay ng mga dukha at inaapi sa lipunan. Tulad ng mga magsasaka, pastor, ganyan. At mga taong walang mga hanap buhay, trabaho at pinagkaitan. So sila po, si Amos yan at saka si Elias, no? Isa sila sa mga, actually sa Biblia, sila talagang na-identified, no? Si Amos at saka si Elias. Sila ang kadalasang nagsasalita sa panig ng mga mahihirap, sa panig ng mga inaapi at mga naghahanap ng katarungan, at madalas silang nakikipagtunggalian, no, sa mga may kapangyarihan. Sila yung madalas na nakikipagtunggalian, nakikipag-debate, no, sa mga may kapangyarihan. So another one, yung sinasabi ko na propeta na mga false prophet, sila yung puppets prophet. Prophet. Kung ano sinasabi ng hari, yun din ang kanilang sinasabi sa tao. Kilala sila nakabilang sa hanay o sirkulo ng mga may kapangyarihan sa lipunan. Ibig sabihin, nagsasalita sila kung anong sabihin ng iba, sabihin ni presidente na itong sabihin mo, sabi niya sa tawag doon, House Speaker, no? Itong sabihin, papublish yan. So, sila yung mga nagsalita, no? At sila ay may direktang kaugnayan, no? Yung mga kaugnayan sa hapag ng mga hari. Yan, sila yung mga false prophet. Puppets sila, puppets. Kung ano ang sabihin lang ng hari, hindi sila pwede magsalita lampas doon. Kung ano lang sabihin, yun lang talaga ang kanilang ipaparating sa tao. So, yun nga. So, ayun yung aking paliwanag dyan, no? At ang teksto na aking tinalakay dyan ay yung Matthew 24:3. Kasi yun ang gusto kong reference na text. Kasi yun, ang Panginoon mismo nagsabi yun. Hindi yung mga alagad. Ang mga alagad nga nagtanong kaya sinabi ng Panginoon. At sila yung mga nagsisilbing tagapagpayong politikal. No? Itong mga propetang ito na sinasabi kanina, sila mga nagsisilbing tagapagpayong politikal o spiritual ng mga hari, no? Ng mga hari. Ibig sabihin talagang sila, no? Ayan. Madalas silang ipinatatawag ng hari para sabihin mo sa mga mamamayan na bukas din. Ayan.
So yan ang madalas silang ipatawag ng hari. At sila ay swelduhan, no, ng hari, at kung anong sabihin ng hari, yun ang kanilang sinusunod. Sa lahat ng gusto ng hari, yun ang kanilang sinusunod. Kaya nga tinawag silang bulaang propeta. Yan. Yun, so naliwanagan tayo sa explanation ni Pastor regarding sa ano ba ang propeta. So dito, i-sum up ko lang yung sinabi ni Pastor tungkol doon sa mga propeta. Ang mga propeta ay mga tao na nagko-convey ng message from God. Yeah. Diba? They are God's Yeah. messenger. Yan kasi yung pinaka-mexing description about the prophet. God's messenger. Ito yung sinasabi ni Pastor kanina. Directly nakikipag-usap sila sa Panginoon, or ang Diyos ang directly nakikipag-usap sa kanila and nire-relay nila yung message to the person concerned. Kung hari man yan, di ba? Katulad ni David, kung sino man yan na gusto ng Panginoon makareceive ng message. Okay, so sabi dito, sa ibang pagkakataon, ang mga propeta, God used them in a miracle. 'Di ba? Merong miracle na nagagawa, 'di ba? Sina Elijah, sina Elisha, may mga miracles siya na nagagawa, 'di ba? So isang palatandaan na propeta ang tao na 'yon. Tama 'di ba, Pastor? No? Yeah. So sabi pa dito, a true prophet proclaimed the message given to him as the seer beheld the vision of God. Kasi nga sila yung God's messenger. So nakikita nila ano ba yung pinapakita ng Diyos mismo. Na-vision nila yung message ng ating Panginoon, or yung message ng Panginoon sa propeta is through a vision. May mga ganyan kahit sa New Testament, 'di ba? Nung si Saul ay naging Paul, 'di ba? Meron si Ananias, merong pinakitang vision ang Panginoon na malalaglag yung yung mga puti-puti sa mga mata niya para makakita siya ulit. Yun ang sign. And then prophet, sabi nga, is a spokesman for God. Or a prophet was a spokesman for God. He spoke in God's name and His authority. From Exodus chapter 7 verse 1 po yan. Pwede po natin yung basahin. Exodus chapter 7 verse 1. So yun. And ang sabi po dito, last na description sa kanya, prophets were the immediate organs of God for the communication of His mind and will to men. Sila nga kasi yung messenger. So, yun po yung natin, yung mga, to sum up yung explanation ni Pastor about prophet. No? So, liwanag. Okay. So, ngayon, merong follow-up question dito, Pastor. Meron kasing, siguro narinig ni Madam Estelita yung explanation nyo kanina. Umulan po ba noong panahon ni Elias kaya nabasa ang altar na ginawa nila nung patunayan nila, yung nabanggit niyo po kanina na parang nagtatagisan sila na propeta ni Baal at saka si Elias as God's prophet, di ba po? Ngayon, tinatanong niya, kung umulan ba talaga noon, kasi nabanggit niyo nga po kanina, umulan kaya nabasa yung altar. So, ang question niya, umulan po ba? Ang sabi dito, umulan po ba noong panahon ni Elias kaya nabasa ang altar na ginawa nila noong patunayan nila kung sino ang totoong Diyos. Di ba? Napakaganda ng story na ito, no? Para patunayan kung sino ang totoong Diyos. Apoy. Kasi nga si Prophet Elisha is a prophet of fire. So, eto. Sasagutin po ni Pastor ang katanungan ni Nanay Estelita Sembrano. Okay. Ito po. Okay. Yes. Makikita yan sa mga hari, no, ang panahong iyon nung habang sila ay nagtatalo o nagde-debate sa Mount Carmel, ay nagmagic yung mga prophet ni Baal, no. Sinunog yung dambana, yung altar na mayroong tupa or turo na kanilang nilagay doon. Pero nung nanalangin na si Elias ay umulan. Yun din ang kapangyarihan na pangkontra niya doon sa sa sinasabi ng mga Baal, ng mga propeta ni Baal. So ang kapangyarihan ni Elias ay mula sa Diyos, no? Ang kapangyarihan ng mga
ng mga kalaban niya na propeta ni Baal ay mula doon kay Baal na tinuturing nila na Diyos bilang Diyos-Diyosan din ng kanilang buhay, no? At ang kapangyarihan na yun ay puro magic, no? Hindi totoo. So ang kalinawan po doon ay talagang pinaulan, no? Pinaulan. Kahit si Elias nga, nanalangin nga na huwag ding umulan, hindi nga umulan No? At nanalangin siyang umulan din. So, ganun katindi ang tiwala ng Diyos kay Elias. At hindi natin kayang matawaran kung katindi ang pagkilala ng Diyos kay Elias. At si Elias ay nagpapakilala bilang isang makapangyarihan na propeta na nagtitiwala at umaasa lang sa Diyos. Ayan. Yon. So, narinig po ang sagot, So, yan. So, doon tayo sa sunod na question. Salamat po sa mga tanong nyo. We're also, nananawagan pa po kami sa mga questions ninyo. Mangyari lamang po na i-type ninyo ang inyong mga questions dito sa comment box para po mabasa namin and at the same time ay ma-discuss po natin ngayong gabi. So, puntahan po natin ang question ni Gusto ko lang pala sana Sige, hari sa unang hari 18 po 'yon, yung makikita pala yung naglalaban si Elias at saka mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmel. At habang sinusunog ng mga propeta ni Baal yung altar, si Elias ay nananalangin sa Diyos, kaya pinaulan ng Diyos at namatay yung apoy. Ayan. Sige. Okay, sige po. Doon na tayo sa pangalawang question. Ang pangalawang question natin ay saan daw po ba nanggaling ang angkan ni Saul o ni Pablo? Yung pong question na yan ay nanggaling. Sige po, ko po yung camera sa inyo. Sige. Yung question po na yan ay nanggaling sa isang kabataan. Isa sa mga witty na UMYF. So, yan po ay galing kay Juan. So, Juan, kung nanonood ka ngayon, sana nanonood ka para malaman mo yung sagot doon sa question mo. Okay? Ang sabi po niya, siguro na-curious siya kasi parang doon sa story ni Saul, walang nabanggit kasi na family si Saul doon di ba po? Doon simula doon sa conversion niya at saka doon sa pagiging persecutor niya ng Christians, parang walang nabanggit na family niya. Although teacher meron, pero yung family wala. Kaya siguro tinatanong niya kung saan nanggaling ang lahi ni Saul or ni Pablo. So, bago po sagutin ni Pastor, again, nananawagan po ako ng mga questions nyo. Meron po tayong 6 viewers ngayon. Tino, baka may question ka o sino man nakasama nyo sa tahanan, no? I-type nyo lang dito sa box, comment box, para mabasa at ma-discuss ni Pastor. So, huwag po kayong mahiyang magtanong. Ito po talaga ay time to ask question. So, go. Answer na. And type na yung question nyo. Ito na po. Okay. Sige. Nakatutok na sa yung camera? Yes. Okay. Gusto kong sagutin dahil si Paul or si Saulo ay isang Romano, no? Dahil siya nga isang commandant o soldiers commandant. Siya yung commander, no, na itinalaga. Pero persecutor siya, no? Siya nagpe-persecute ng mga Kristiyano. Tinalaga siya ng Roman Empire, no, to persecute Christianity, no? Kaya hindi sinulat sa Biblia kung saan nagmula ang kanyang angkan. Pero kung balikan natin ang kasaysayan ng history, isa siyang Romano, ibig sabihin Roman culture si Saulo before Paulo, no? Roman culture siya. And then isa siya sa tinatawag na paganic tradition. Yan. Kasi nga hit niya yung no, yung mga Kristiyano. Ayaw niya yung mga Kristiyano.
Yan. Pero sa magitan ng banal na espiritu, nung siya ay patuloy na nag-uusig, no, sa mga mananampalataya, binago siya ng Diyos. Yan, binago. Sa gawa nga, makikita po natin sa gawa yan, no? Kung paano siya binago ng Diyos. Hindi itinala sa Biblia kung anong angkan siya nagmula. But then, because Paul is a Roman soldier or Roman persecutor ng mga Kristiyano, sa siyang Romano, ibig sabihin ang kultura o angkan ni Paul ay isang Romano. So, pag sinabing Romano, ay under siya ng Roman Empire. So, pag sinabing Roman Empire, pagano ito, no? So, pag sinabing pagano, naniniwala sila sa mga imahe, no? At doon nakabatay sa kanilang paniniwala, kung ano ang kanilang pinaniwalaang Diyos-Diyusan. Yun. So, ayun po yung aking may sasagot. Pero kung nagsimula kasi ang kasaysayan ni Pablo, yung after encounter, no, niya doon sa daan ng Damasco kay Jesus, sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Yan. So, doon sa habang nasa daan siya na nagpe-persecute, naghahanap ng mga mapapatay na Kristiyano kasi inahanap niya mga Kristiyano, gusto niyang patayin, no? Ay biglang nagpakita sa kanya ang Panginoon at binago siya ng Diyos sa pamagitan ng nakakasilaw na liwanag. Yan. At siya napasubsob. Nung siya napasubsob na, yan, nabulag pa nga siya, no? Yan. Sa gawa 1 po yan, 9, makikita natin na paano siya binago ng Diyos. Doon nagsimula ang kanyang kasaysayan sa Biblia. Pero kung balikan natin ang kanyang kultura, Romano siya. Isang pagano. So, Roman culture siya. Then, traditionally, paganic tradition siya. Then, ang lahi niya ay Romano. So, dahil siya isang sundalo, isang abogado, persecutor ng mga Romano, ang nakasakop sa kanya ay Roman Empire. Pero dahil ang kanilang pananampalataya ay Romano, kaya ang kanilang tradisyon ay pagano, na nagsisimba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Yun po ang pinakamalapit na explanation po dyan. Si Juan kasi matalit nung bata. Oo, yan, matalino yan si diba? Juan. Parang hirap ng tanong niya, no, Pastor? Oo. Juan, huwag ka mag-alala. Gagawa tayo, susulatin natin sa Google kung saan ang galing ang angkan ni Sabi pa nga ni Saul. sabi pa nga ni Saulo sa Panginoon sabi niya sa Panginoon sino ka Panginoon? Sino ka? Pero sabi niya Panginoon. So sa talatang 5, no? Palagay doon, sino ka Panginoon? Yan. Kasi nga hindi niya na ina-anticipate na ma-encounter niya si God during his persecution activity against Christianity, against Christians, against believers of Christ. Ayan. Sige. Yes. So, ang next question natin, Juan, okay, so hopefully, sana, nasagot ni Pastor ang tanong mo. So, magaganda ang kwento ni Paul or ni Saul, So, yung angkan niya, hindi nga nabanggit. Kasi 'di ba Pastor, in the Bible, hindi talaga, kapag hindi kasi important people, hindi siya nababanggit. Kumbaga hindi na pinapangalanan. Hindi na. Kahit sila Pedro hindi na nga binanggit kung saan yung pamilya, 'di ba, pamilya, wala rin. Kasi hindi na siya ganun kaimportante. Si Jesus lang ang Ang merong lineage, mayroong, diba? kasi, From the beginning. mayroon siyang tinatawag na yung angkan ng Panginoon. Okay. Yun. So, sa Matthew, sa first chapter ng Matthew. Pero Pastor, pwede ba na ang angkan? Kasi 'di ba, sabi nga, 'di ba, kung si Abraham magkakaroon siya ng maraming mga anak, posible ba na ang isa sa angkan ni Saul ay mula din siya sa angkan or lipi ni Abraham? Yeah. Yon, Juan, ang mas malapit na sagot. Mula sa lipi ni Abraham Mula yan. sa lipi ni Kasi Abraham. wala namang ibang tao na sinabi naman ng Panginoon gagawin kitang ama ng lahat ng bansa . So kung ang bansang Roma ay
kung yan ay ang bansa na yan ay mula rin sa lipi ni Abraham. Wala rin ano yan. So yun ang isa sa mga pinakamalapit na kwan doon. Sagot. Tama ang tanong, ang follow-up question ni teacher, ano? Ayan, Juan, tama yun, no? Mula rin siya sa angkan ni Abraham. Tayong lahat ay mula sa angkan ni Abraham. Mula sa lipi ni Abraham. Ayan. So, yun. Okay, Juan. So, salamat sa question mo. So, if you have other questions, no, type mo lang, send mo lang sa akin para masagot. Okay, so ngayon, Pastor, merong question dito na send sa akin through private message sa mismong account ko po. Ang question niya po, nakakatawa, pero mukhang seryoso. Mula ito kay Ivy Nicolas. Yan. Ivy Nicolas Olermo. Sabi niya, paano yumaman? Wala ba sa Bible yun? Pastor, ayan na. Paano yumaman? At wala ba sa Bible yun? Well, in a way, sabi nga kung sundan natin ang creation, no? Yung creation, magsimula muna tayo sa creation sa Genesis. Nakalagay kasi na mula Lunes hanggang Sabado, nagtrabaho talaga ang Panginoon niya. Grabe ang trabaho ng Diyos. Nagtrabaho siya para sa atin. Ang 6 na araw siya nagtrabaho, no? Nagtrabaho siya. Ang huling araw na kanyang tinrabaho ay tayo. Yan. So mula Lunes hanggang Biyernes, grabe ang kanyang sakripisyo. Pinagtrabahuhan talaga niya. Gumawa siya ng kabundukan. Nagtrabaho siya. Gumawa siya ng mga ibon. Gumawa siya ng kagubatan. Gumawa siya ng mga magagandang ilog. Yung kalawakan, ginawa siya. Gumawa siya. Lahat ginawa niya. So grabe ang trabaho ng Panginoon. No? And then, after 6 days, after 5 days na kanyang pagtatrabaho, kinabukasan, ika-6, gumawa siya ng tao. At ang taong ito na kanyang ginawa, ito ang kanyang ipinamahala doon sa kanyang ginawa sa loob ng 5 araw na mga kalawakan, kabundukan, mga lumilipad na mga hayop, mga gumakapang, mga lumalangoy sa tubig, mga naglalakad, tumatakbo, lumilipad. Lahat yan. No? Yung taong ito na kanyang ginawa. Ngayon, di ba ang yaman-yaman ng tao that time? Sobrang yaman nila. No? Sobrang yaman nila. Ngayon, ako, sasabihin ko, bilang mga Kristiyano, hindi masamang yumaman. Hindi masamang yumaman. Pero alalahanin natin ang pagiging isang Kristiyano para hindi pwedeng gamitin at gawing dahilan para yumaman ka. Pero hindi masama na ang Kristiyano ay maging mayaman. Hindi masama. Basta ang iyong ikinayaman hindi nagmula sa pangungurakot, hindi nagmula sa panluluko, hindi nagmula sa pang-aapi, hindi nagmula sa pang-aabuso, hindi nagmula sa katulad ngayon, uso ngayon, no, mga scam, no. Pag yumaman ka na sa isang normal na paraan na hindi nalusaw ang iyong pananampalataya sa Diyos, hindi masama. Hindi masama yan. Bakit? Hindi naman sinabi ng Panginoon sa kanyang pangaral na huwag kayong magpayaman. Ang sinabi lang naman niya doon mahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Kasi sinasabi ng Panginoon kasi na ganun. Kasi sa panahon niya dito sa sanlibutan, kahit panahon natin ngayon nakikita niya lahat na lang ng panahon sa loob ng 3 taon na kanyang pangaral. Araw-araw na lang. Sino ang kanya nakikita nagpapahirap sa tao? Kapwa-taong mayaman. Sino nakikita niyang nang-aabuso at nagpapahirap, nang-aalipin? Mga taong mayaman. Kaya sinabi niya na mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, kaharian ng langit ang mga mayayaman. Pero hindi masamang magpayaman dahil mayaman ang Diyos. Mayaman ang Diyos, hindi masama na magpayaman. Dahil kung para sa akin, ang mga miyembro ko, gustong-gusto kong yumaman yan. Bakit? Kasi kung mayaman ang miyembro mo, mayaman ang church. Pag mayaman ang church, makakabayad tayo ng apportionment, makakabayad tayo ng mga pensyon, makakabayad lahat yan, mababayaran mo. Malaki ang funds. Malaki ang funds ng ating simbahan. So mayaman ang simbahan.
hindi maghihirap. So, walang masama doon. No? Maliban lang kung manluko, katulad na banggit kanina, kung nagmula doon ang iyong kayamanan, kakamuhian ka ng Diyos. Yun ang sinasabi niya na hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Yan. Sumasakit na yata ulo niyo, Pastor. Ayan. Tapos, di ba naalala mo, yung si Lazaro, saka yung mayaman. Si Lazaro, ano yung baldado yun eh, baldado hindi na makalakad, binubuhat na lang. Tapos, para makakain, yung mga nalalaglag na mumo mula doon sa hapag ng mga mayamang kumakain, ay dinadampot yun at sinusubo sa kanya. Yan. Kasi talagang kalagay ni Lazaro ay kahindik-hindik, kaawa-awa, ganyan. Pero yung mayaman di ba nagpasasa lang? Paano natin nalaman na nagpasasa ang mayaman? Doon sa kabilang buhay. Yun ang sinumbat sa kanya ng Diyos. Di ba? Sabi ni Abraham sa kanya, hindi, sa lupa kasi, nasa iyo ang lahat, nagpayaman ka, nagpapakasasa ka. So, siya na ang nagsabi doon, no? Si Abraham na ang nagsabi doon sa mayaman. Saka natin nalaman na ganun palang ginagawa ng mayaman sa Biblia. Nangaabuso, nangaalipin. Yeah, di ba? Saka bumibili sila ng mga alila, namimili sila ng mga alipin. Yan. Kasi mayaman sila. Yan. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi talaga makapasok yung mga mayayaman sa langit. Dahil sa karanasan niya, based doon sa kanyang karanasan, sa loob ng 3 years na kanyang ministry bago siya mamatay. Based doon sa karanasan niya, kaya nasabi niya yun. Kahit nga siya ay nakaranas ng paghahagupit sa kanya. Sino nagpahagupit sa kanya? Yung mga mayayaman. Di ba? Sino nagpapatay sa kanya? Yung mga mayayaman. Yan. Yan. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi masama na yumaman. Basta ang kayamanan mo ay pasok doon sa pamantayan ng Diyos. Now, ang tanong kanina, sa Biblia ba? Nandoon ba yun? Nandoon ba? Yung pwedeng yumaman. Sa Biblia, nakalagay doon, may nagsisirmon yan tinatawag na bitawag yan, parang prosperous gospel, no? Tinatawag, sinisirmon nila regarding dyan na yung kayamanan ng Ebanghelyo, no? Kayamanan ng Ebanghelyo. So kung titingnan mo, ang pagiging isang mayaman ay pwede sa Biblia. Nandyan yan. Kasi nga mayaman ang Diyos. Kasi lahat na nga sa Kanya Di ba? So hindi pwedeng tanggihan natin na hindi pwedeng yumaman. Sa Biblia yan. Na maaari tayong yumaman. Ngayon ang tanong nga lang natin, bakit kung sa Biblia hindi tayo yumayaman? Paano nga tayo yayaman? Unang-una, wala man tayong puhunan. Wala tayong mga investments. Tapos maliliit pa tayo, walang ginawa mga magulang natin, kundi ituro sa atin kung paano tayo maging mahirap. Mangutang. Lagi sinasabi, kung gusto mo nangingi ka ng pera, lagi sinasabi ng mga magulang mo, anak, wala tayong pera. Nagpapabili ka ng mga gusto mong isuot, pantalon, dyan. Anak, mahirap lang tayo, wala tayong pera. So maliit pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng ating mga magulang na mahirap lang tayo. Kaya, hindi tayo yumayaman. Di ba? Mali no? Bata pa tayo, inuhubog na tayo ng ating mga magulang sa kahirapan, which is hindi naman dapat. Yan. Kaya, paano nga tayo yumaman? Di ba? Kasi, nasa utak na natin na mahirap lang tayo. O tingnan mo ngayong panahon, bata pa lang, alam niya na wala na silang pagkain. 5 years old pa lang yan, 4 years old, 6 years old. Alam na nila na wala silang pagkain. Alam na nila na naghihirap sila. Yan. Kasi nga, mali ang turo. Dapat tinuturo na ang Diyos ay mayaman, kaya dapat mayaman din tayo. Yun bang 1,000 lang ang pera mo sa bulsa o 100 lang ang pera mo sa bulsa, matatawag na ba yan na naghihirap ka? Mga kapatid, kailanman wag din yung ituring na kung ang pera mo sa bulsa mo ay 100 lang, ay tinuturing mo na mahirap ka. No. Kung ang iba nga dyan, kahit pambili ng asin, wala. Hindi nga sila sumusuko sa buhay nila at hindi nila sinusurinder ang kanilang kahirapan na yan sa isang mahirap na kalagayan.
Ibig sabihin, nagsisikap sila. Yun. Kaya, kapatid, yung tanong mo ay hindi masama talaga. Nasa Biblia po ay talagang hindi masama ang yumaman. Huwag lang gamitin ang kasamaan para yumaman. Ayan. Dahil mayaman ang Diyos sa tinatawag nating context natin ngayon ay dapat talaga yumaman tayo. Ayan. Okay. Maraming salamat po. Parang kung tutuusin, Pastor, parang joke lang yung question. Yeah. Paano yumaman? At saka, nasa Bible ba? Nasa Bible ba yun? Pero totoo yun, po. Yeah. Parang doon sa, meron pa tayong isang question dito. Salamat sa pag-attend ni Aldrin. Kasama natin po siya ngayon. So, doon po sa mga explanation nyo, parang hindi masamang yumaman. So, doon sa tanong na paano yumaman, ko lang, sa-summarize ko lang yung sinabi ni Pastor. Paano yumaman? Sabi ni Pastor kanina, sa normal na paraan. Okay, ano ba yung mga normal na paraan? Magtrabaho ka, magsikap ka, di ba? Mag-invest ka, yung sinabi ni Pastor, kasi wala nga tayong investment, wala tayong puhunan. So, yun yung mga dapat na mga bagay na meron tayo kung paano tayo yayaman. At the same time, sabi nga ni Pastor kanina, hindi natin na-violate or hindi natin na isasantabi ang Diyos sa buhay natin, sa pagpapayaman natin. Di ba, Pastor? Parang ganun yung sinasabi niyo po. And then, sabi ni Pastor kanina din, hindi masama ang yumaman. Okay? Kailangan niya natin ng mga mayayaman, katulad ng sinabi ni Pastor. Maganda rin na, katulad ng nabanggit niya, na may mga kaya tayo sa church para natutugunan yung mga needs ng church natin. So, sa akin, natutunan ko personally na hindi lahat ng mayaman ay masama. Doon sa binanggit ni Pastor. Kasi, naalala ko sa New Testament, di ba, yung mga mananahe, yung mga si Lydia particularly, kung hindi ako nagkakamali, meron siyang, ang business niya, violet o purple garments. No? Isa yun sa mga mamahaling tela. And dahil siya, businesswoman, so tumutulong siya sa paggawain ng iglesia during Paul's time. Yeah. So yun, kaya hindi talaga sila Aquila, yung mag-asawa. Hindi talaga, at saka yung mga nag-share ng kanilang mga ari-arian for the benefit ng mga church people or ng mga Christians, di ba? So, hindi man natin totally sabihin na mayaman sila, pero meron silang property na nai-share sa iglesia. Yaman yun, di ba? Ayun, so hindi lahat ng mayaman ay masama. Lalo na katulad ng binanggit ni Pastor, kung wala kang naapakang tao. At syempre, kung ina-acknowledge mo ang Panginoon sa buhay mo dahil sa yaman na meron ka, dahil ito ay sa Diyos nang galing. So, Pastor, meron po tayong question. And acknowledge ko lang din po ang presence ni Ate Florence. Good evening po, Ate Florence, and si Kuya Pong. And Ivy, thank you so much sa iyong napakagandang question. Alam mo ba, habang nag-explain si Pastor, sige po, mag-a-adlib. Okay, si Pastor, CR break muna. Habang nag-explain si Pastor, alam mo, naisip ko, Ivy, yayaman na tayo! Diba? So, share ko lang, habang wala si Pastor. Actually, kahapon, naglakad ako simula sa Manila Christian Day School, kung alam niyo yun. Hanggang dito sa church. Tinaray ko lang, kaya lang mainit kasi siya, kaya siguro parang sumakit yung ulo ko kasi nga napakainit kahapon. Sabi ko kay Lord, alam niyo, ang goal ko kasi sa buhay, alam niyo, pag 40 years old na ako, meron na akong sariling bahay. Yun talaga yung top dream ko. Pag nag 40 years old ako, dapat may sarili na akong bahay. Kumbaga, meron na akong lote, house and lot. Yun. Kaso, sabi ko nga habang naglalakad ako, Lord, malapit na ako mag-40. Nabubuking tuloy yung edad ko. Sabi ko gano'n. Wala pa rin. Kumbaga, wala talaga akong source para magpagawa ng bahay. Although, sa probinsya, meron akong kapirasong lupa doon, mana sa lolo ko. Yung lolo ko, pamana sa tatay ko. So, syempre, sa amin na yun. Yun. Kaya lang, syempre, ang paggawa ng bahay ngayon, yung mga kamatis nga, ubod ng mahal. Eh di syempre, yung pagpapagawa ng bahay, milyon yun, di ba? So, wala din man ako investment kasi nung single ako, ang naging investment ko, pagpapaaral ng kapatid. So, nakapagpaaral ako ng 2 kapatid sa college yan. So, sabi ko, Lord, wala pa rin. Pero alam nyo, sabi ko nga minsan, ang sinasabi ko kay Lord, kaya ba ng isang diakonisa, parang kaya ba ng isang diakonisa na magkaroon ng bahay? Doon sa, syempre yung sa source of income, di ba? Pero sabi ko, Lord, ikaw ang bahala.
Sabi ko nga kanina doon sa devotion ko rin, siguro kaya din wala pa, siguro alam ng Panginoon na baka kapag may house and lot na ako, hindi na ako na magdestino kasi titira na ako sa bahay ko, di ba? So yun lang yung na-realize ko na gusto ko mangyari pero wala. Pero may mas magandang layunin ang Panginoon sa mga buhay natin. And sabi nga ni Pastor kanina, hindi masamang mayaman dahil mayaman ang Diyos. Totoo yun, diba? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, God will supply all your needs according to His riches and glory in heaven. The word riches, kayamanan. So, doon natin ma-assure na yung mga needs natin, may ibibigay ang Panginoon. Masusustain ng Panginoon yung mga needs natin. Every day, yung sabihin na natin yung mga basic needs, no? Food, clothing, at marami pang iba na mga needs natin. Kayang-kayang i-sustain yan ng Lord sa buhay natin. And, yun. So, go lang tayo sa buhay natin. Gawin natin yung pinakamabuti. Sabi nga ni Pastor, na wala tayong aalipinin na kapwa. Wala tayong sasaktan na kapwa habang tayo ay lumalago sa ating buhay, sa journey natin as we grow old. Yan, tuloy-tuloy lang tayo. And eto, yan, nandito na si Pastor. Buti, dami ko lang nasabi. Wala na akong maisip. So, nandito na. Pastor, meron tayong question from Aldrin Roy Escudero, Salvador. Aldrin, alam mo, salamat ha. Hindi kita na PM personally. Buti na lang nung nakita kita, natuwa ako kasi andito ka. Salamat. Okay. Ang sabi dito, paano po ito ibabangga sa statement ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin? Sa pagiging mayaman,